why all Scripture leads to Christ Jesus. When we say Scripture, yun yung Biblia, yun yung salita ng Diyos na ating alam, yung binabasa natin na Bible. Pero tanong ba natin sa ating sarili, bakit ba natin binabasa ang Biblia? Why are we reading, kapatid? The Bible that was given to us by the Lord. Anong meron sa Biblia na to? Diba? Kasi bawat tao may kanya-kanya. May kanya-kanyang dahilan ba't nila binabasa ang Biblia. Bakit sila tumatawag sa Diyos? Bakit sila nananalangin? May iba-ibang dahilan. May mga ibang tao, ginagawa nila kasi meron silang pangangailangan. Either meron silang gustong masagot, diba? Mayroong iba gusto ng himala, gusto ng kasagutan sa panalangin nila, or yung ibang tao, merong form of comfort and peace when they read the Bible. Para sa ating kaalaman, hindi lamang po mga Kristiyano o mga anak ng Diyos ang nagbabasa ng Biblia. Even scholars who do not believe in God actually read the Bible. May mga religions po, tulad ng Islam, they read the Bible. Even mga cults, they do read the Bible. But para sa ating kaalaman, ano ba talaga ang dahilan bakit natin kailangan basahin ang Biblia at anong meron dito? Ano ang simula at ang katapusan ng ating binabasang Biblia? So today we will learn the answer to that question because God will teach us why all Scripture leads to Christ Jesus today. In Matthew 5:17 in the ASV version, it says, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." So may mga tao po na nagbabasa ng Biblia sa Old Testament lamang, tulad ng mga Jews, di ba? Di ba mga religion? Pero karamihan sa mga nagbabasa ng Old Testament, yung mga sinauna, they do not recognize the New Testament. If only they knew, kung alam lamang nila, kapatid, kung anong meron sa Old Testament, kung saan to pumupunto, saan to dumidirekta. If only they understood yung ibig sabihin ng Old Testament, kung para saan ito. Because sinasabi sa atin ating Panginoon dito, kung ano man ang nasulat sa Biblia, yung mga batas na pinapasunod, yung mga alituntunin na meron sa Biblia, it was for the Lord Jesus Christ. Hindi niya sinasabi na tinatanggal niya na ang mga batas, kundi pinufulfill niya to. Siya ang katuparan ng mga batas na to. Kasi yung mga batas na yan, hindi yung mga batas na yan para tayo ay sige, sumunod ka lang dito kasi kinokontrol tayo ng Diyos. Hindi po ganoon ang pamantay ng ating Panginoon. Ang batas ay kinreate para po sa ating sariling kapakanan, para tayo hindi mapapahamak. Alam ba natin yung kapatid? Walang pinagkaiba sa ating gobyerno. Pag lumabas ka ng iyong bahay, may mga kapitbahay ka, may mga karapatan sila, meron ka rin karapatan. Pero yung mga batas na yan ginawa para sa proteksyon ng bawat isa. In the same breath, ganoon din sa Biblia. Ginawa po ng Panginoon ang mga batas na yan para protektahan ng mga tao. Lalo na mga Israelita. Kasi alam ng Lord na itong mga Israelita, madali silang ma-influensyahan. Yung mga kapitbahay nila, hindi sumusunod sa Diyos, hindi sumasamba sa Diyos. And so they needed set of laws, mga batas, na pag sinunod nila, hindi sila mapapahama. Kasi once na binreak natin ang puso ng ating Panginoon, we are going outside the grace of God. Kapatid, ganun po nangyayari. Pero maraming nakakalimot na sa pagkakaroon ng batas na to, yung punto ng batas, sino ang author at sino ang dahilan ng batas na to? Sino ang pinagsisimulan at sino ang pinagkakatapusan? Kapatid, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay punong-puno ng covenant. In Tagalog, yung kasunduan. Di ba yung kasunduan, yung parang kontrata? Yan po ibig sabihin ng covenant. May covenant ng Panginoon natin with Adam and Eve. If you do this, I will do this for you. Diba? Malinaw yung covenant ng Panginoon. Lahat ng pagkain pwede nyo kainin. Huwag lamang itong nag-iisang prutas na to. Huwag nyo kakainin ito. Covenant ng Lord yun. If you do this, you will have all these rewards. Ganon din sa kay Abraham. May covenant ng Lord para sa kanya. Kay Noah, ganon din. Diba kay Noah, sabi niya, since you did this, and I saw this happen to the earth, that I flooded it, at marami namatay, nag-grieve ang puso ng Panginoon. Sabi niya, hindi ko na ito ulitin. Every time that you see a rainbow, this will be a
reminder to all of you of my covenant that I will no longer destroy the earth through the flood. Pero ngayong panahon natin, pinapalitan ng covenant ng Panginoon. 7 po ang race ng rainbow, pero ginagawa nila ng 6. It's all about gender na raw yung rainbow na yan. But it is a covenant of God. Tandaan natin yung kapatid, hindi po natin pwedeng baguhin ang covenant ng Panginoon. Sapagkat sinabi nito kay Noah. Ganon din may covenant ng Panginoon kay Abraham. Kasunduan nila ni Abraham because Abraham was found righteous. Isa siyang mabuting tao sapagkat siya nananampalataya. Nagtiwala siya sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos na magkakaroon ka ng anak at salin lahi, and this land will be yours in your generation. The next generation and the generations to come will come from you. Ay ililigtas ko. Sindami ng buhangin sa dalampasigan at sindami ng mga bituin sa kalawakan. Yun ang sinabi ng Lord kay Abraham. Covenant. Kasunduan nila. At tinupad yun ng Panginoon. Mind you, kapatid. Ganon din po. Diba? Sa Israel, ang covenant ng Lord sa kanila, you will have a promised land. You will go to this. You will be my land. Hanggang ngayon, covenant pa rin ng Panginoon nyo. Kaya sa mga nagsasabi na meron ng ibang Israel, you're wrong, kapatid. Kasi covenant to, kasunduan ng Panginoon. Isa po sa mga last na binigyan ng covenant ng Panginoon, si David. From his land will come, diba? The Messiah, the King of Kings and Lord of Lords. Kaya sabi ni David, Lord, who am I? Sino ako, Lord, para gamitin mo ako at ang aking pamilya bilang pagdaraanan. Pero yun po ay pinangako ng Panginoon dahil nagtiwala ang ating Haring David sa ating Diyos. So yung covenant of law ng batas sa unang panahon sa Old Testament, hindi po yun in-abolish. Pero sinupersede, finulfill na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid. Fulfillment po ang ginawa ng ating Diyos. He is the revelation between the Old Testament and the New Testament. Sa mga hindi po nakakaalam. The real main character. Kung ba sinong bida, ang bida ng lahat ng istorya na to, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo siya at wala ng iba. Sinasabi nila na ang Diyos namin ay hindi pwede maging tao. Nagkakamali po tayo. If those people who are reading the Old Testament will only read Isaiah 53, the suffering servant, malalaman nila kung sino yung nagsasuffer na servant na yun. Kasi sinabi ron that he will be put on a tree. Ilalagay siya sa isang puno na sinumpa para maging sacrifice sa sangkatauhan. Para iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan. Sino kaya yung kapatid? Ipinrophesy din sa Old Testament that the Messiah, ang tagapagligtas, ay magmumula sa Bethlehem, Ephrata. And we know that in the New Testament, ang ating Panginoong Jesus doon po nanggaling sa Bethlehem. So kapatid, it is important for us to understand na yung Biblia na ating binabasa, ang lahat ng ating paniniwala at pananampalataya, it's about Jesus Christ, kapatid. Siya ang puno at dulo ng lahat ng bagay na to. And when you try to take Him out of the equation, or hinahaluan mo ng mga bagay o mga tao na hindi dapat kasali, then there's a problem. So, ang ating Panginoong Hesus lamang ang bida. As the Son of the Father, ang ating Panginoong Hesus ang binigyan authority over all the earth. So kapatid, yung covenant na yan, from Abraham, tinawid po ng ating Panginoon. Sapagkat hindi na natin kailangan mag-sacrifice ng mga animals, ng mga lamb, ng mga sheep, para tayo po yung maligtas. Kasi alam mo kapatid, noong unang panahon, ang dahil mga priests, mga pare sa labas ng templo ng Israel. And every time na makikipag-usap sila sa Lord, magpaparating sila ng isang priest papasok. May tali siya. Kasi bawat priest ay still mortal, makasalanan. Kapag hindi po naging sapat yung aksyon ng priest na yun, pwede siyang mamatay. Kaya marami pa, kailangan may papalit lagi para siya yung makikipag-usap naman sa Lord. So ang dami na mamatay. When once and for all, ang ating Panginoong Jesus na yung ginamit. Diba? Siya na yung bumaba ng kanyang sarili. Para once and for all, the mediator between man and God. Kasi hindi po pwede ang tao, hindi kaya. So siya yung fulfillment, kapatid, ng covenant na to. Yung kaligtasan, ito po yung new covenant that if you believe that Jesus Christ is the Son of God and He died on the cross
2,000 years ago and rose from the dead to give us salvation, then kapatid, maliligtas ka. Yun yung bagong covenant, kapatid. It fulfilled the old covenant. Hindi niya inabolish. Sapagkat, kapatid, kapag ang Panginoong Hesukristo ang una at dulo ng buhay mo, tutuparin mo lahat ng mga batas na to. Naintindihan ba natin yung kapatid? That's the essence, the very reason of being a born-again Christian. You cannot change yourself. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Kailangan mo ang Panginoong Hesus para tulungan ka. And if you receive Him in your life, then He will send the Holy Spirit to guide you so that you can fulfill the law. Yung batas na mahirap gawin, yung pagiging mabait. Yun po ibig sabihin yan. Nagiging mabait ka kasi sinusunod mo yung batas. I encountered a person na isang atheist na sabi niya, nanggaling daw tayo sa nothing. From nothing came something. Yun daw ibig sabihin ng buhay natin. Sabi ko, hindi, kapatid. Mali ka dyan. Sapagkat may purpose ang buhay natin, may nag-create sa atin. Kasi sabi ko, kung tayo ay nanggaling lamang sa wala, bakit pa tayo sumusunod sa batas? What's the purpose? Kasi wala naman tayo pinanggalingan, we can be nothing. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero sa puso mo, meron kang kagustuhan na maging mabuti. Sapagkat ikay nanggaling sa isang mabuti, ang Diyos. Galing tayo kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus. And dahil galing tayo sa Kanya, gusto natin maging mabuti. There is that innate part of our life, of our soul, na gusto magmahal, gusto maging mabuti, gustong umibig, gustong gumawa ng tama. Yes, there's that also that part na minana natin kay Adan na gustong magkasala. Pero di ba kapatid, pa nagkamali tayo, parang yung sinasabi na konsensya. Kung na-encounter nyo noong unang panahon yung mga commercial ng isang sabon, merong konsensya siya pa nagkamali siya ng kilos. So nag-iisip siya. In the same way, may ganun tayo. It's not konsensya in any way or form, but the Holy Spirit is convicting us. Because we were created to worship God. Alam mo ba yung kapatid? Bakit gusto mong kumanta? Kasi you are made to be a worshiper. Pagdating natin sa langit, wala tayong gagawin kundi magpurit, magsamba sa ating Panginoon. So the Lord Jesus Christ is the reason for the scripture. Siya po ang dahilan ba't may Biblia. Huwag natin kalimutan yung kapatid. In John 5:46 in the NLT version, it says, if you really believed Moses, you would believe me because he wrote about me. Ayan. Marami po din nakakaalam na bawat sinulat Moses, siya po sa kanya po yung nanggaling 10 Commandments, di ba? Yung Deuteronomy, yung sabi nga ng maraming scholar, Genesis. Si Moses din daw nagsulat niyan. In iba't iba pang books sa Bible na about the law, sa batas ng ating Panginoon. The Exodus. It was the Old Testament, but Jesus Christ is the fulfillment of all of this. It was meant to worship God, to be about the Lord God, Jesus Christ. Kaya nakalulungkot, may mga tao na nagsasabi ng ating Panginoong Jesus ay isang tao lamang. Nakalulungkot. At sinasabi nila, ang kanilang relihiyon, ang sagot, ang daan, ang tamang daan, ang aming relihiyon. Ganun daw po. Inaayos pa nila yung boses nila sa pagsasalita. Isang malaking kasinungalingan. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus lamang ang daan. Kaya pag may nagsabi sa ating kapatid na ang relihiyon ang daan, tanungin mo siya, anong relihiyon ang binigay ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo na siya nakapako at naligtas po yung isang masamang tao sa tabi niya. Wala pong relihiyon, wala pong sinamahan na pagpupulong. Hindi po siya nagbigay ng ikapu para siya'y maligtas. Ang ginawa niya lamang ay inacknowledge niya ang ating Panginoong Hesus, nanampalataya siya at naniwala na siya'y anak ng Diyos at siya'y humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. And there and then, sinabi ng Panginoong Hesus, isasama kita sa paraiso. Ngayon din. No works, no religion, no books read and all. Because the Bible is about Jesus Christ, kapatid. If you have a religion, yung religion mo yung dapat about Jesus Christ. Hindi yan dapat about your leader, about your religion, or about your organization. If you will even have a hint of religion mo na dapat sa ating Panginoon lamang.
Sapagkat yung relihiyon mo hindi ka liligtas, pero ang ating Panginoong Hesus, ililigtas ka niya. Dapat natin maintindihan yan, kapatid. Yung focus point sa binigay sa atin Lord, number 1, Jesus is the only way. Kapatid, wala nang ibang daan. Pag may nagsabi sila sa sa'yo na ito ang dating daan, ito ang tamang daan, ito ang ating daraanan, at hindi si Jesus lamang, di ba? Sama natin kaya may sinasabing Jesus Mariosep, di ba? Nagets niyo na ba yun? Marami din nakakaintindihan kaya sinasabi yung salita na Jesus Mariosep is the combination of the three. Because they're also equating Mary as divine. No, Mary is not divine. She's a blessed woman that was blessed by the Lord God so that ang ating Panginoong Jesus ay dadaan sa kanya. At siya po ay nagpagamit sa ating Panginoong Diyos bilang servant ng Lord. She was a servant of the living God and she's a blessed woman. But there's only one way to God, and that's not Mary, nor Joseph, nor Peter, nor anyone else. Only Jesus Christ is the way to heaven, kapatid. Pag may nagsabi pa sa ating iba, magtanong na tayo, mag-isip tayo. Pangalawa, without Christ's sacrifice, we will all perish. So may mga nagsasabi naman na ang ating Panginoong Jesus daw ay hindi raw namatay sa krus ng Kalbaryo. So bumaba raw siya at nakapangasawa pa nga, nagbuo ng sarili niyang pamilya, had his own destiny. But he stayed quiet, kaya hindi na lang daw nalaman ng maraming mga tao. Another lie from the enemy. Kung hindi po namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, we will all go to hell. Pupunta tayo lahat, kapatid, sa impyerno. Yan ang dapat natin maintindihan. So pag may nagsabi sa iyo, kapatid, na hindi po namatay ang ating Panginoong Jesus o hindi po siya nag-resurrect after 3 days, wala na tayong dapat paniwalaan. There's no purpose why we are talking about the Bible, why we are preaching about the Word of God, because lahat ay kasinungalingan. Because, kapatid, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Intindihan ba natin yung kapatid? Kahit magpakabait ka, sabi ng nanay mo, napakabait ng anak ko. Wala yung kasalanan. Di ba pagka nahuli ng mga pulis tapos may ginawang kasalanan, ikukulong. Nasasabihin ng madalas ng mommy or ng daddy, napakabait ng anak namin, wala yung kaaway. Pero pag tinanong mo yung kapitbahay, lahat kaaway. Di ba? So kapatid, yung ating aksyon, yung ating kabaitan, hindi yan sapat. Kailangan mo ang ating Panginoong Jesus kasi siya lamang ang never nagkasala. Ang Diyos na naging tao at nung siya'y naging tao, never siya nagkamali. And so because of that, he was pure, the ultimate sacrifice. And his sacrifices on the cross, sa krus ng Kalbaryo, kapatid, yung kanyang sakripisyo ay sinave kanya. Hindi mo na kailangan pumunta po sa isang lugar at maglatigo ng iyong likod at magpapako sa krus ng Kalbaryo sapagkat wala pong silbi yan. Sorry. Yung sacrifices mo, it means nothing. But if only, kapatid, tigil mo yung paglalatigo mo sa likod at maniwala ka sa ating Panginoong Jesus, then there's a way. Because someone sacrificed for you. If you believe in Him, then you will be saved. You don't need to do anything more. Just believe in Him. And He will help you to be a good person. Number 1, Jesus is the only way. So kanina narinig natin sa isang kata, no, na I have decided to follow Jesus. Bakit natin kailangan sundin ang ating Panginoong Jesus? Out of all characters, bakit si Jesus Christ pa? Anong meron sa kanya? What's unique with Jesus Christ, kapatid? Anong meron sa ating Panginoong Jesus? Diba? Sino siya? At bakit kailangan natin sundin ang ating Panginoon? Bakit natin siya kailangan sambahin at tawagin Diyos? In John 14:6, in the NAT version, it tells us, Jesus replied, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So malinaw dito, kapatid, sinasabi ng ating Panginoong Jesus, siya lamang ang daan. I am the way. Ako ang katotohanan at ako ang buhay. Yung buhay na yan, buhay na walang hanggan. Kahit mamatay ka pa sa mundo na to, mabubuhay ka pa ulit sapagkat bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. So kapatid, pag may nagsabi sa'yo na mayroon pang ibang daan, magtaka ka na. And at one point in my life, I encountered a famous personality. Ang sabi niya sa akin, bakit nagdiniwala ka kay Jesus Christ? Eh marami namang way papunta sa
langit, sabi niya gano'n. Kung sakali, sabi niya, kung sakali mang may langit, sabi niya. Sapagkat if you look at the world today, sabi niya, there are thousands upon thousands of gods. Sa Hindu religion lang, meron ng million of gods, sabi niya. Merong pumunta ka sa bansang ganito, sa bansang ganito, may iba't iba silang Diyos, may iba't ibang religion. Then why would I believe in Jesus Christ? Marami namang way eh. Yun ang sabi niya. But I told him, but there's only one who claimed, I am the way, the truth, and the life. Lahat ng mga nag-claim na sila ay Diyos, patay na sila. Na sila po ang kaligtasan. Even those who stood against Jesus Christ, wala na rin. Pero si Jesus Christ, di ba? He rose from the dead. When he said so, that he will die and then rise again, he rose again. Nangyari po yun. There were 500 witnesses in Israel and they saw the Lord. No? Nung siya po ay nabuhay at siya po ay umangat pampalik sa kalangitan. May mga witness po yung kapatid. Well documented yet, even if you look at the Greek history, may mga Greek historians, Roman historians who wrote about it, about the witnesses who saw the event. If you actually look even in Chinese history, there was that event, no, na nangyari. May mga confirmations. Hindi katulad ng iba na pure hearsay lamang. Ang ating Panginoon, yung nangyari sa kanya, hindi po siya hearsay or parang gawa-gawa lamang. Haka-haka. Hindi po yan haka-haka. So kapatid, there are not many ways, but there is only one way. Because nanggaling ang salita na ito sa ating Panginoong Hesus. Pag sinabi niya, let us follow na lang. Kaya pag sinabi ng ating mga kakilala na marami namang way, para-parehas naman tayo na religion, isa lang ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Teka kapatid, sino mang pinaglilingkuran mo? Kasama ba niya si Mary? Kasama ba niya si Peter? Si San Lorenzo Ruiz? Yes, you are not telling me that that person is God, but you are praying to Him. Nananalangin ka sa Kanya. May mga religion na ang kanilang magulang, nagpe-pray sila, kinakausap ang kanilang magulang na namatay. O yung mga yumao nila. That's witchcraft, kapatid. If you read the Bible, God does not like that we talk to the dead. Because when you talk to the dead, you're not talking to the dead people because you can no longer talk to them. You're therefore talking to demons. Sa mga demonyo. Akala mo yung nagsalita sa'yo, yung taong namatay. No. Because when we die, tapos na po ang linya. Either they are in hell or they are in heaven. There's no way for us to go to them or for them to go to us. If you read the story of Lazarus and the rich man, you will understand. Kailangan natin basahin, kapatid, ang Biblia so tayo hindi maloloko. So anong meaning ng Panginoon dito? Huwag nating haluan. Siya lamang ang paraan, siya lamang ang paraan. Wala nang ibang daan, kapatid. Hindi relihiyon, di ba? Sabi nila, yes, naniniwala kami sa Panginoong Hesukristo. Pero kailangan mong basahin itong pamphlet na to at pag binasa mo ang pamphlet na to, sumama ka sa aming grupo, maliligtas ka. Sapagkat ang relihiyon, ang iglesia daw ang magliligtas. Hindi iglesia ang magliligtas, kapatid. Iglesia means church. The church is the body of Christ. Hindi po yung pangalan ng isang grupo. Ang iglesia ng Diyos ay ginagamit ng Panginoon para sa kanyang purpose, para ipalaganap ang salita niya. Tayo mga anak ng Diyos na pinadala niya sa lupa na to, ay kailangan maghayag ng kanyang salita para sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Sila ay maligtas at hindi makarating sa impyerno, kundi sa langit. That's the purpose. To help one another, to love one another, to strengthen one another, and to proclaim Jesus Christ over all the earth. That's the purpose of the Church of Christ. Hindi po purpose ng Church of Christ na magligtas. Wala pong kapangyarihan ang Church of Christ to save by itself. Only one has the way, the truth, and the life. The life comes from Jesus Christ. Binigyan na siya ng authority ng Ama. Siya lamang. So huwag tayo maggawa ng ibang bagay, kapatid. Sapagkat tayo mapapahamak at madadala pa natin ang iba sa kapahamakan. Kaya nakalulungkot. Grabe po sila minsan, no? Na
mag-effort sa relihiyon nila. All for nothing. Pag sila ay nagpikit na ng mata permanently, paggising nila, iba na ang kasama nila. Mainit at madilim at may apoy, no? Nakalulungkot. Akala nila naniwala sila sa ating Panginoong Hesus, hindi pala. Naniwala sila sa grupo ng mga tao. So we should be careful sino mga sinasamahan natin. At sino yung nagsasabi sa atin ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi po pwede, no? Na pinapalitan natin ang salita ng ating Panginoon at gagawa natin para sa ating sariling advantage or benefit or benepisyo. The Word of God is the same, no? That's why all Scripture leads to Jesus, kapatid. Sa Kanya ang ating Panginoong Hesus lang. Pag may mas mataas pa sa ating Panginoong Hesus, magtanong na tayo. Hindi pwedeng may mas mataas sa Kanya. Yan dapat natin tatandaan. In Acts 4:12, in the NASB version, it says to us, "And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among mankind by which we must be saved." Ayan. So yung kaligtasan, kapatid, malinaw na malinaw dito. Salvation or kaligtasan, ibig sabihin ng kaligtasan, yung tayo makapunta sa langit balang araw, there is no one else. Mary is not divine, kapatid. Kalimutan na natin yun. Let's be thankful for the life of Mary. God bless her life. No? Grabe. Salamat po sa buhay ng tao nito because she was used by the Lord to bless all of us then. Just like Abraham, just like David, the great people of the Lord, because Mary and Joseph were all part of being the great people of the Lord. But they're not divine. So nakalulungkot yung mga lumalapit po sa mga patay na santo at hahawakan nila at dadasalan nila para sila gumaling. Pag umiyak ng dugo, gagaling ako. Where is it in the Bible? You cannot find it anywhere else. Not in the Bible. Maybe in your book, in your own book. But not in the word of the Lord. Not in any book, the books in the Bible. Because the Bible is a collection of many books of the Lord. The last love letter of the Lord. So sinasabi ng ating Panginoon, siya lamang ang kaligtasan. Huwag na tayong gumawa pa ng iba. Malinaw po yun. Kung gusto mo, kapatid, magkaroon ng life na kasama ang Panginoon sa langit pagdating ng araw, that you will be saved from hell, doon na tayo sa sigurado. Kasi sinasabi dito in Acts 4:12, there is no salvation in anyone else. In no one else. Ang ating Panginoon lamang. Panginoong Jesus. Pangalawang focus point na binigay sa atin natin Panginoon, without Christ's sacrifice, we all perish. Ayan. So may punto. Bakit nagsakripisyo ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Hindi yan for show lang. It's not for show or parang palabas lamang or something. No. There's a reason for that. To save us from our sins. Kaya, kapatid, pag may nagsasabi sa iyo na magpakabait ka lang, makararating ka sa langit. Di ba yung sabi nila, rest in peace na yan, sumalangit nawa, kasi napakabait ng tao niya. Sigurado ako kasama niya si Lord. Ano mo na lang ako, ikwento mo na lang ako kay Lord. Kaya iba, nagpapabaon pa ng pera. Lagyan mo ng pera yung namatay. Di ba yung sumakabilang buhay? No? We respect the dead, of course. We respect the traditions and all. Hindi po tayo nandirito para po tayo ay mag-disrespect, no? But we are talking about the truth of the Lord. Because it's all for us. Para hindi tayo mapapahamak. Just like the law, ang batas ay ginawa para hindi tayo mapahamak. Ang salita ng Diyos ay ginawa para hindi tayo mapahamak. So may mga tao, nagpapabaon sila. Minsan, susulat pa nila. Diba? Ilagay mo yung sulat sa kamay para pag nilibing na siya, nalibing na rin lahat yan. Dadalhin niya na lang sa kabila. Kaya yung, di ba yung mga namamatay sa mga, kung alam niyo yung mga Greek na mga palabas, kung naparod yung mga iba't ibang palabas na Greek, nilalagay nila ng barya sa kamay, ay sa mata. So that pagka humarap na raw sa kay kamatayan or yung tinatawag nila the boatman, may bibigay na perang ginto. So baka tatawid sa kabilang buhay na maayos. The problem is, our dead, they cannot do anything. They're already dead. They have no control, kapatid. Wala po silang magagawa. Yan po dapat natin tatandaan. Our actions is not enough. Our actions are not enough to save us para makapunta tayo sa langit.
There's only one who did that for all of us, and He sacrificed His life so that we will not perish. Ibig sabihin ng perish, pagkamatay, kamatayan na walang hanggan. Yun po ibig sabihin yan. Kaya in John 3:16, in the NIV version, it tells us, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Ito dapat kabisado to ng bawat Kristiyano. Kapag hindi mo yan kabisado, kapatid, naku, nakalulungkot. Hindi mo naiintindihan kung bakit ka naligtas at paano ka naligtas. Sa pagmamahal ng ating Diyos Ama sa bawat tao, sa bawat sangkatauhan sa mundo na to, lahat tayo mahal ng Diyos. Gusto niya tayo lahat maligtas. But kapatid, kapag hindi mo tinanggap ang ating Panginoong Hesus, hindi ka maliligtas. Kasi maliwanag dito sinasabi, whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kailangan mo maniwala sa Kanya, kapatid. Para hindi ka mamamatay. Pag namatay, ibig sabihin ng kamatayan dito, pupuntang impyerno. Of course, I believe, no? No one wants to go to hell. Sino mang gustong pumunta sa hell? Siguro yung mga atheists at satanists kasi tingin nila, pag napunta sila doon, best friend nila sa Satan. Pero hindi nila best friend si Satan. Pagdating doon, pahihirapan sila. Kasi akala nila best friend nila yun. Of course, we do not want to go there in that place. So if you want to go to heaven or to eternal life, to have that eternal life one day, kailangan mo maniwala. Manampalataya ng buong puso, isipan at kaluluwa na humingi ka na ng tawad sa mga kasalanan to, lumalapit ka sa Kanya. Yun ang kailangan mong gawin. And by doing so, you will be saved. Kaya kapatid, this is not about religion. It's not about, ay, kailangan sumama ka sa grupo na to, sumama ka sa relihiyon natin, sa tradisyon natin, kasi ito yung kinalakihan natin. Ito ang nakasanayan natin pamilya. Ba't ka paaalis? Pare-parehas naman Diyos yan. No. God never spoke about religion na kailangan natin samahan para tayo maligtas sa Biblia. Wala pong ganun, kapatid. Wala pong about tradition. Hindi po yung binanggit ng ating Diyos na kapag finalo mo ang tradisyon na to, maliligtas ka. No. If you believe in Jesus Christ, yun lamang ang paraan. Even yung salitang born again, hindi po yung religion, kapatid. Hindi yung religion, hindi yung organization. Para sa ating kaalaman. When we say born again, Jesus Christ spoke about it. Mismo nga ating Panginoong Hesus ang nagsalita. Ang sabi niya, kasi may nagtanong, isa pong relihiyosong tao, nakabisado ang Biblia. Isang Jew. Sabi ng Jew, na isang rabbi, si Nicodemus, teacher, sabi niya gano'n. Paano ba ako makaliligtas? Paano ako makakarating sa heaven? Sabi niya, unless you become born again, you cannot enter the kingdom of God. Ano ibig sabihin nun? Born again. Paano ko mababorn again? Pinanganak na ako ng nanay ko, matanda na ako. There's no way for me to come back. Sabi niya, hindi mo naintindihan. Because it is spiritual. It meant being born again in the spirit. Sapagkat tayo masamang tao, minana natin ang kasalanan kay Adan, tayo lahat ay mamamatay. At tayo nagkakasala. Kapatid, sinong hindi nagkasala? Even ang Santo Papa, makasalanang tao. Lahat tayo. Wala pa magsasabing mabait ako, perfect ako. Walang ganun. Kaya kailangan mo ang Panginoong Hesus. That's why you need to be born again. So that through believing in Jesus Christ, He will send the Holy Ghost to live in your life. You will be the temple of the living God. Ikaw na magiging church. Ikaw magiging templo. That's the purpose of it, kapatid. That's the very purpose. Bakit ang ating Panginoong Hesus ang pinaka main point of Scripture? Why all Scripture points to Jesus Christ. Kaya pag binabasa mo ang Biblia, ang point of contention mo lagi, ang point of direction mo lagi, ang ating Panginoong Hesus. This is all about Him. About Jesus Christ. Ang buhay mo about Jesus Christ. Kaya pag ang buhay mo hindi about Jesus Christ, may problema. Kasi siya magliligtas sa'yo eh. So malalayo ka sa ating Panginoon pag hindi about Him ang buhay mo. It should be all about Him, kapatid. Even if minsan malungkot ka, minsan hindi okay ang buhay, minsan may mga problema, minsan may mga sakuna, di ba? Hindi natin maiwasan yung mga ganyang bagay. Things happen in our lives. Pero kung kasama mo ang Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Yun ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. I will not abandon you. Di ba? Come to me all you who are heavily burdened,
and I will give you rest. For my burdens are light. Sabi ng Panginoon. So katuwang natin siya. Ano man ang mangyari. Kaya yung kanta, di ba, na sinasabi, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Kasi kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Panginoong Hesus. Hindi niya tayo pababayaan. No matter what happens, He will be with us if our lives are for Him. Hindi niya tayo abandon, kapatid. Kasi once na tinanggap mo na siya, kasama mo na siya. Hindi yan general provision. Special provision ang bibigay sa ng Panginoon because ikaw ay special. You are already royal blood sa ating Panginoon. Dapat mo maintindihan niya, kapatid. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, not our own works, not our own sacrifice. And kapatid, we must understand, there is no God like Him. Wala pong katulad na Diyos sa ating Panginoon. Sapagkat maraming Diyos-Diyosan sa mundo na to. Gawa sa kahoy, gawa sa bakal, gawa sa semento o konkreto. Ang Diyos natin hindi po yung katulad. He is an all-powerful God. Kapag may nagtatanong na ang ating Panginoong Isus ay hindi nagsimula sa simula, sabi nila kararating ni Jesus. Kaya nga 'di ba yung BC at AD, 'di ba? Before Christ and after death. Mali po 'yun. Ang ating Panginoong Isus ay nasa simula na ng simula. Sapagkat siya ay Diyos. Nagkatawang tao lamang siya para tayo tulungan. Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word is God, and the Word is Jesus Christ. Ang Word, ang Biblia, ang salita ng Diyos, isang ating Diyos. Ang ating Panginoong Isus, sabi niya, sa simula pa lang ng simula at ng walang katapusan na simula, ay nandun na siya. Kaya nga 'di ba, kung babasahin yung Biblia, ito po sa mga kapatid natin na mga Hudyo o mga Jew na hindi po naniniwala. Basahin po ninyo ang inyong Biblia. In the Old Testament, sabi ng Panginoon, nung kinreate niya si Eva at Adan, sabi niya, let us create man in our own image. Napansin po ba natin yon? Plural. If you know your English, you will understand. Let us create man in our own image. God is one. There's only one God, but in three persons. Father, the Son, and the Holy Spirit. They were together from the very beginning of the beginnings. Naintindihan mo natin yung kapatid. And yet, God loves us so much. Nakita niyo tayo, mapupunta tayo sa impyerno, mamamatay tayo habang buhay. He cannot take it. And so He did one thing. He saved us by sacrificing His life. As a man. What a great sacrifice, kapatid. Walang pwede mag-sacrifice para sa atin. Pwede mag-sacrifice sa ibang tao kung mahal ka nila, kung mabuti ka. Pero kung ikaw ay masamang tao, wala kang ginagawa mabuti, tatalikuran ka na lahat, wala magsasacrifice. But Jesus Christ sacrificed His life for all of us, even when we were all sinners. Sa tindi ng ating kasalanan, tinignan niya tayo, naawa siya sa atin. Gusto niya tayo iligtas mula sa impyerno. What a wonderful and mighty, magnificent God that we have. Yan po ang ginawa ng ating Diyos. What an ultimate sacrifice that He did for all of us. Said, kapatid, there is no God like Jesus Christ. Our takeaway na binigay sa atin natin, Panginoon, today, number one, Christ is the final sacrifice. Siya na final. Wala na pong iba. No? Siya na ultimate sacrifice for all of us. Hindi mo na kailangan mag-sacrifice. Siya na po yun. In all things, we look up to Him. Sa bawat parte ng buhay mo, bawat sulok ng buhay mo, tatandaan mo, siya po ang pinaka-importante. Dapat siya lamang ating sasambahin. So we worship Him alone. Huwag mong samahan ng kahit anong bagay, kapatid, ng ating Panginoon. Sapagkat wala siyang kaparehas, wala siyang katulad sa ating buhay. In Hebrews 9:12, in the King James Version, it says, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for all of us. Ano po ibig sabihin yan? Yung holy place, yan po yung ini-enter, pinapasukan ng mga priest noong unang panahon sa templo ng Israel kapag sila po ay
hihingi ng tawad para sa kasalanan ng buong Israel, ng bayan ng Israel, yung mga taong bayan, pupunta po sila doon. At isa-sacrifice po nila yung lamb, isa-sacrifice po nila yung goat para yung kasalanan ng mga tao mapatawad for the whole year. Pero hindi na kailangan gawin yun kasi once and for all, ginawa na yun ng ating Panginoong Jesus to the holy place. Hindi po siya pumasok sa holy place ng Israel, kundi yung totoong holy place. Kasi ang templo po ng Israel is only a representative of what's in heaven. Nagets po ba natin yung kapatid? Pumasok po ang ating Panginoong Jesus back in heaven. Diba? Rose up from 3 days from the dead. He rose up again to give us salvation, kapatid. Once and for all. The ultimate and final sacrifice ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Tapos na. So kapatid, you might think na ay pwede namang samahan, no? Yung ginagawa ng ating Panginoon kasi maintindihan naman ng Diyos yun eh. Siya naman yung sinasamba ko, pero kailangan natin samahan ng pungsoy, di ba? Pwede natin samahan ng horoscope. Magbabasa ako ng horoscope para maintindihan ko kung ano ang aking kapalaran sa araw na to. Dapat swerte. Dapat maglalagay tayo ng mga ginto, ng mga spider web sa ating bahay, di ba? Dapat yung kapag Pasko, bagong taon, lahat bilog para swerte. O magpapatok tayo ng fireworks para lahat ng malas mawala. What God requires, what Jesus requires is unadulterated worship. Unadulterated worship. Wala po dapat tayong kasama sa pag-worship sa ating Panginoon. Wala pong kaakibat. Ang ating Panginoong Hesus lamang ang ating sasambahin. Hindi tayo yuyukod kay Mary, hindi tayo yuyukod kay Joseph or kay Pedro, or kay San Pablo, o kay San Lorenzo Ruiz, or kung kay Felix Manalo, kay Kibuloy, o kung kanino-kanino pa. No one else, kapatid. Ang nag-sacrifice lang para sa ating lahat, ang ating Panginoong Hesus. He made the final and ultimate sacrifice for us all. So we must give Him honor. Diba? We must give Him the proper worship that He requires because He is Lord. Siya ang ating Panginoon. Respeto mo ang ating Diyos. If you want God to bless you, diba? He already saved you. You want Him to bless you, to reward you, then give Him back what He deserves. And that is unadulterated worship. Huwag kang sumamba sa kasalanan. Huwag kang sumamba sa kamalian. Huwag kang sumamba sa iyong sarili. Ba, uso na ngayon, panahon, selfie. Pag hindi ka na-like, magagalit ka. Huwag mo sambahin ang iyong sarili. Hindi tayo makapigil. Weekly, meron tayong iba't ibang celebration. Hindi masama mag-celebrate. Pero pag sineselebrate natin ang ating sarili at hindi ang Panginoon na, diba? Kung ang ating wino-worship ang ating sarili na, there's something wrong. There's something wrong. If we cannot give our lives to God, then there's a problem. God requires our worship, unadulterated worship. In Revelation 22:12-13, in the BSB version, it says, "Behold, I am coming soon, and my reward is with me to give each one according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end." Kapatid, sinasabi na ating Panginoon, siya ang simula ng lahat ng bagay. Siya rin ang katapusan. We might have so many worries in this world, so many problems and troubles. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Sapagkat nakita na ng Lord, alam niyo na yung katapusan. Siya ang katapusan ng lahat ng bagay. The very reason why you're reading the Bible is because the scripture points to God, to Jesus Christ. So bakit ibibigay mo sa kung saan-saan ang iyong mga request at ang mga alalahanin? Dapat sa Lord na yan. Ibigay mo lahat sa Panginoon. At pag binigay mo sa Kanya sa Lord, then it will not be hard for you to minister, to serve Him, to love Him. Because siya ang simula at katapusan ng iyong buhay. Diba, kapatid? Let us be reminded of that. And the last word na binibigay sa atin natin Panginoon in Philippians 2:9-11 in the English Standard Version, it says, "Therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that of Jesus Christ, every knee that every knee should bow in heaven, and every on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." So malinaw po na tinuturo sa atin ng ating Panginoon na lahat, kapatid, sa langit,
sa lupa, even sa ilalim ng lupa, isama mo na ang dagat, will all bow down and confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father in heaven. So pag may nagsabi sa inyo ng ating Panginoong Jesus ang hindi punot dulo, kundi ang aming relihiyon, ang aming grupo, ang iyong aksyon, di ba? Kapatid, sabi nga natin, magpakabait ka ng sobrang magpakabait, hindi ka makararating sa langit. Why? Isang bahid na ng kasalanan na nagawa mo sa lupang ito, pupunta ka sa impyerno. That's a fact, sinabi ng Panginoon. Because every man has fallen short of the glory of God, that every man was sinned, di ba? Will go to hell. Every man, kapatid, will die. You and all of us are bound to die. But thanks be to God, Jesus Christ, He saved us from death. He saved us from hell by sacrificing His life for all of us. The only thing that you need to do is believe that He is Lord of all. And you should bow down to Him, kapatid. God is a jealous God, kapatid. Alam mo ba yun, kapatid? Seloso ang ating Diyos. Hindi po siya seloso tulad ng asawa. Hindi siya seloso tulad ng girlfriend or boyfriend natin. Kung nagkaroon ka man ng girlfriend or nagkaroon ka ng boyfriend or may asawa ka, di ba? Minsan yung mga anak natin, lalo kunwari, daddy, seloso yung babaeng anak. Sa mommy naman, seloso yung lalaking anak. Pag kami kumukuha ng attention ni mommy, nakagalit. Di ba? God is not a jealous God like that. God is a jealous God because He is holy. And He knows na kapag sumamba ka sa ibang Diyos, sumamba ka sa ibang bagay, sumamba ka sa pornography, sumamba ka sa kasalanan, sumamba ka sa pera, sumamba ka sa mga material na bagay, sumamba ka sa trabaho mo, sinamba mo ang eskwela mo, sinamba mo ang magulang mo, sinamba mo ang anak mo. Anything that you worship, God will be angry at you. Because He is a jealous God, because He requires worship alone. Kasi ayaw kanya mapahamak. Ayaw kanyang pumunta sa impyerno. So yung main focus mo, si Lord. Everything else, second, third, fourth na po ng levels ng ating attention. Dapat ang ating Panginoong Hesus ang number one priority. Pag hindi siya ang number one priority ng buhay mo, that's a problem. Because God is a jealous God. Hindi po tayo nagsabi nun. Siya ang nagsabi, kapatid. He is a jealous God. So we should never worship money. We should never worship our church. We should not worship our religion. We should not worship ourselves. We should not worship computers. We should not worship TV. We should not worship our cars or our house. Siya labang, kapatid, ang dapat nating i-worship. Lalo na pagka wala nakatingin sa atin. Sinong sinasamba mo, kapatid, kapag hindi nakatingin sa iyo mga tao? Kapag ikaw lang mag-isa. Are you still worshiping God? Are you still talking to God? Alam ng Lord yun. Kasi hindi tayo pwede magpanggap, kapatid, sa Lord. And God loves you, kapatid. Alam mo ba yun? But because of His love for you, nakita ka niya sa panahon na matinding-matindi ang kasalanan mo. Because God can see the future. Alam niya. Nakikita niya lahat, ang past at ang future. Because God is timeless. He is never bound by time. But because of His great love, tatandaan mo, kapatid, sinacrifice niya ang buhay niya para sa iyo, para sa ating lahat. Para sa akin, para sa iyo, para sa atin. Dahil mahal na mahal niya tayo. Kaya kanina tulad sabi sa kanta, di ba? God is fighting for us. Kapatid, tandaan mo, bago ka mag-give up sa buhay mo, you might think na wala ng pag-asa. No? Kung niligtas ka ng Panginoon, sinacrifice niya ang buhay niya para sa iyo. Why will He let it all go to waste? That He loves you so much, that He saved you, then may purpose, kapatid, ang buhay mo. May plano siya para sa iyo. So never give up. God is fighting for you and me. He is on our side. Kakampi natin siya. What you need to do, shout out to all the world that He is your Savior. That in Jesus' name, your life is for Him. Let other people know. Huwag mo sarilinin, kapatid. Huwag mo dalhin mag-isa. I-share mo sa mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon Jesus. And so that sila maranasan din nila yung mga tagumpay na nagkaroon ka sa buhay mo sapagkat ikinadampalataya sa ating Panginoon Jesus. If only you know, kapatid, yung rewards na meron ka galing sa Panginoon, napakarami.
Marami bang unanswered prayers? Damihan mo pa kapatid ang prayers mo. Sapagkat ang Panginoon nakaabang na ang mga kasagutan niya sa mga panalangin mo. If only you will believe Him 100% kapatid. If you trust Him, He will give it to you. Sapagkat ang ating Panginoon, mahal ka niya. Mahal niya tayong lahat. He is for you. He is on our side. Yung po ang salita ng ating Panginoon. Salamat po sa mensahe na binigay niya sa ating lahat. Pinupuri natin ang ating Diyos. Kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast and maaaring hindi mo ako kilala. Maaaring hindi mo alam ang Ancient Doors Church and maybe baka hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Jesus. Kapatid, the reason why you're here is not an accident. Hindi aksidente nandirito at nakikinig sa broadcast na to. Kapatid, there's one thing that I want to tell you. And that is, lahat tayo, kapatid, ay bound to die one day. Hindi natin maiiwasan ang kamatayan. Kahit anong gawin natin, bumili man tayo ng kahit anong gamot or vitamins, lahat tayo, either 100 or more years na tayo, 100 less or more ang buhay ng tao sa mundo na to. And after that, ang destination dalawa lamang. Heaven or hell, langit or impyerno lamang. Of course, you do not want to go to hell. Sapagkat doon mainit, maapoy, di ba? Kasama si Satan. We don't want to go there. We want to go to heaven one day. And how can we have that, kapatid? How can we be assured that one day makasasama natin ang ating Panginoon Diyos sa langit? There's only one way. If you will believe that Jesus Christ died for you on the cross 2,000 years ago, and He rose from the cross in 3 days, nabuhay siya bilang kabayaran sa iyong mga kasalanan. The ultimate sacrifice, He gave His life for you. The fulfillment of all scriptures, yung Biblia na fulfill sa ating Panginoong Hesus. If you will believe in Him, that He is your Lord, God, and Savior, and ask forgiveness sa lahat ng mga kasalanan mo, ng buong puso, isipan at kaluluwa, then ililigtas ka ng Panginoon ngayong araw na ito. Bibigyan ka niya ng pagkakataon na makasama siya sa langit balang araw. If you want to receive that gift, kapatid, of salvation mula sa ating Panginoon, samahan mo ako sa panalangin. Ipanalangin mo sa Panginoon to ng buong puso, isipan at kaluluwa. Let us pray, kapatid. Panginoon, pinupuri kita at sinasamba. Ibinibigay ko ang buhay ko sa inyo. Patawarin mo ako sa lahat na aking mga kasalanan. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa krus ng Kalbaryo. Doon ay nabuhay ka pagkatapos ng 3 araw upang ako'y bigyan ng kaligtasan. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo. Habang nandirito pa ako sa lupa, tulungan mo ako maging mabuti sa tulong ng Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, nananampalataya ako sa iyo ng buong puso, isip at kaluluwa. Ang buhay ko ay sa iyo. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. If you pray that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. Mahal ka ng Panginoon and He wants to work on your life. You're now a new creation, the old has gone, the new has come. If you want to know more about Jesus Christ, I urge you, kapatid, lapitan mo kami sa social media platforms, and more than anything else, we will help you out na makilala mo pa ang ating Panginoong Jesus. Congratulations, kapatid.